Shall we say amen? Tayo pa magsabing praise the Lord. So, ang pangakong rapture, mga anak, mga kapatid, ay maliwanag na kailangan hindi ka lamang banal. Tama po? Kundi ikaw ay may kapahayagan. Di ba? Dahil ang nire-require ng Panginoon ay yung langis, revelated oil ang nire-require ng Panginoon. Tama? Kasi banal ka na eh. Banal na. Kaya nga tinawag sila mga virgins dahil banal na sila. Nakaligtaan lang nila ay magbitbit ng langis. Tama? Hindi literal na langis yun, kundi yun po ay revelated oil. Knowledge of truth, revelation. Amen. Sabi nga, Revelation chapter 22, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book." Yung this book na tinutukoy po dito, Revelation, Book of Revelation, ano? Ha? Ulitin ko, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book." Singular book lang yan. "If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. If any man shall take away from the word of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city, and from the things that are written in this book." Pero may pangako dito, no? Yun ang kadelikatuhan sa pangangaral ng aklat na ito, mga kapatid. Kaya maraming nagdadalawang isip dito kung ipapangaral ba nila ang bagay nito, no? Sa verse 7, no? Chapter 22, verse 7, "Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book." Pag iningatan mo daw yung propesya ng aklat na ito, mapalad ka, no? Tama. Hindi naman ipinipilit dito ni Kristo kailangan maging banal ka. Dahil banal na siya, tama? Ang pinipilit ng Panginoon dito, yung pagiging mapalad mo. Na kapag ka iningatan mo ang aklat na ito, yung mga sinasabi dito sa aklat ng pahayag, so yun, kapag iningatan mo, magiging mapalad ka. "Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book," the book of Revelation. Kaya nga, mga anak, napasin ninyo sa nakarang pag-aaral natin, puro book of Revelation, di ba? Kasi, kapag malinaw sa atin yan, kapag hayag sa atin yan, abay, napakapalad natin. Sa ngayon ba tayo? Napakapalad natin. Tingnan po ninyo yung Revelation chapter 1, verse 3. "Blessed is he that read, and they that hear the words of this prophecy." So, this yung sinasabi kanina, no? "And keep those things which are written therein, for the time is at hand." So, mapalad daw tayo. Kasi mapapansin natin, yung mga mensahe labas
sa end time message na totoo, no? Mapapansin natin na kadalasan ang mga katuruan po doon ay patungkol sa kabanalan, ano? Shall we say amen? Yan. Without holiness, no man can see the Lord. Sa fundamental churches, lagi kabanalan, nagtuturo ng mabuti. Di ba? Maganda, di ba? Pero mapapansin mo, sa pagparito ng Panginoon, ang nire-required niya ay yung understanding natin. Revelation. Tama. Ha? Sinasabi lang niya magbantay kayo. Magbantay nga kayo. Dahil mapalad ang bumabasa, dumidinig at tumutupad ng aklat ng hulang ng aklat ng hula. Pinagpala sa English na lang, blessed is he that read and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein. So, huwag kayong mag-alala mga anak, ano? Dahil tama lang ang panahon. Naniniwala ako na marami na kayo naintindihan, ano? Dahil hindi ka naman kayo naki-question pa o hindi naman kayo nagtatanong pa. Pero malaki ang tsansa, malaki ang tiwala ko na pinangahawakan natin ang mga bagay na ito. Mahalaga yung may revelasyon. Yun ang hahanapin ng Panginoon. Tama po? Sige po, at bago ako magtuloy-tuloy, tayo po yung manalangin muli. Tingin natin ang patnubay ng Panginoon. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, na binigyan mo po kami na maaliwalas na panahon at patuloy na kami nagkakarinigan, Panginoon, at bigyan mo kami ng kaunawaan na upang hindi po masasayang ang bawat pagkakataon na kami haharap sa iyo, Panginoon, at mag-aaralan sa iyong mga salita. Naway samahan mo kami minsan pa sa aming mabuting nasa na maunawaan ka namin, Panginoon. At patnubayan mo ang bawat isa, lalo na ang mga kasama namin na baguhan pa lamang sa mensaheng ito, Panginoon, na naway buksan mo ang kanilang mga pag-iisip kung sila man naninibago sa mga katuruan at aral. Panginoon, ikaw po ang dakilang tagapagpahayag, Panginoon, upang mabuksan ang aming pagkakaunawa patungkol sa kaligtasan at patungkol sa mga plano, Panginoon, ng kaligtasan. Masalamat sa umagang ito, patnubayan po kami sa pangalan ng Banal ni Israel na si Yahushua, ang aming Messiah. Salamat po. In the name of Yahushua, Amen. So, dito halos pinaulit-ulit na natin itong Book of Genesis. So kaya tayo nagpaulit-ulit dito, mga kapatid, dahil para ma-fix sa kaisipan natin yung pagkakaunawa sa bagay na ito. Kasi base sa karanasan ko rin, na talagang nung ako'y nagsisimula sa mensahe, ay dito talaga ako pumukos. Dahil marami akong anggulo na tinitignan para naunawaan ang bagay na ito. Dahil maraming pagtatalo dito Pero dahil sa katotohanan ay maisisettle po lahat ang mga pagdududa, mga pagtatalo, kung magiging bukas lang yung ating mga kaisipan. So yung mga mensahe ni Brother Johnson kanina, I believe na nakakadagdag sa inyo yun, mga anak, At yan ay paglilinaw, pagdadagdag sa atin ng Panginoon. So wag po kayong
maiinip o huwag kayong magsasawa, ano? Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Sangayon po ba tayo? Ako, mas gusto ko yung paulit-ulit eh. Kasi sa paulit-ulit, lalong na itatatak sa ating puso't kaisipan. Tama? Mahirap po yung sobrang tiwala tayo. Kaya dyan maraming napapahamak yung mga feeling magaling, feeling wise, na ayaw ng paulit-ulit. Diyan sila nagkakamali, mga anak, mga kapatid. Ang Biblia ay parang pagkain sa pisikal na may patuloy tayong inuulit-ulit dahil sa sarap ng panlasa sa pagkain na yon. Tama? Hindi ba? Minsan talagang, ano ba yung pagkain na yon? Kailangan matikman ko uli yun. Dahil napakasarap di ba? So, ganun ang salita ng Diyos, mga anak, mga kapatid. Yan ay kung nai-enjoy po natin ang pahayag. Napakahalaga ng kapahayagan. Dahil yan ang hahanapin ng Panginoon Hindi sasabihin ng Panginoon, nagpakabanal ka ba? Nandun na nga tayo, di ba? Shall we say amen? Ang fundamental churches, mga anak, mga kapatid, talagang dadaigin ka sa kabanalan. Sila yung mga mabubuting tao, matulungin, at mapanalanginin. Kaya lang, ang tanong lang iningatan ba ninyo yung huling aklat ko? Yun ang magiging tanong ng Panginoon Dahil ang Book of Revelation, ulitin ko lang yung sinabi ni Brother Jackson, the Book of Revelation is the love letter of Jesus Christ to the bride. Pag sinabing love letter, ipaghahanda ka sa kasalan. Tama po. Shall we say amen? Ihanda ka sa kasalan para kapag preparado ka na, yung mga salita ng Panginoon Diyos nakaukit na sa puso mo. Shall we say amen? Alam niyo yun? Nakaukit na sa puso at sa kaluluwa. Naunawaan natin ang katwiran. Katwiran ng Panginoon Diyos. Si Kristo po ang katwiran ng Diyos. Tama? Amen. Hallelujah. Narinig ba ninyo ako? Malinaw naman Sige, lalakas ko lang ng konti. So, i-refresh ko lang uli Praise the Lord. Pag tumulo dito sa pulpito, tigil na natin live. Pag lumakas. Praise the Lord. So yan ay biyaya ng langit sa bawat isa sa atin. So kaya nangyayari yan para alam natin kung ano yung pangangailangan natin, Tama? Kasi kung walang ganyang nangyayari, parang wala tayong kamalayan kung ano baga ang pangangailangan ng iglesia. I'll say amen. Sana may hipuin doon sa live. Sana may hipuin ng Panginoon, Kung total ilan na yung follower? 60 plus, 72. Ang dami na yun. Sana may hipuin.
Ito po ang sitwasyon namin dito sa GMA. Kami nabubuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At kayo po ang aming taga-support. Yung panonood po ninyo, yung pagsubaybay po ninyo, yun ay suporta na po sa amin. Pero kung may mga excess kayo, kung kayo may kakayahan, ay hindi po namin pinipigilan ang yung pagtulong sa gawain ito. Kami nabubuhay ayon sa pananampalataya at kami naniniwala na ang body of Christ ay iisa. The true body of Christ, iisa lang po yan. At sila ay may malasakitan sa isa't isa. Tama ba? Shall we say amen? Praise the Lord. So, yan. So, ituloy ko po yung mensahe. So, yung 1 John chapter 2 verse 16. So, ito po ang kadahilanan ng kasalanan, ano? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the devil. Punta tayo sa Genesis chapter 3 verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Hindi po masama na maging wise ka. Tama? Dahil yan ay gift ng Panginoon. Sabi sa amen. Pero yung to be desired to make one wise, may kaibahan ito. Tama? Dahil ito'y pagnanasa na kahit hindi para sa'yo ay ninanasa mo. Tama ba? Amen? The tree of knowledge of good and evil. Sabi po dito, a tree to be desired to make one wise. Ayan na nga, ganyan na nga yan eh. Hindi ba? Sa daigdig ng sanlibutan, mga kapatid, nandoon yung mga pagalingan, pahusayan, palakasan, hindi ba? Shall we say amen? It is a desire to make one, alam nyo na, yung nasa na maging popular. Kagaya ni Nimrod, ano? Di ba? Yan. At ano nangyari? She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her, and he did eat. So yan, alam natin, hindi literal na pagkain, kundi yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito po yung bagay na hindi ayon sa Ama na ating sinasamba, kundi yun po ay ayon sa sanlibutang ito, mga anak, mga kapatid. So doon sila nagkasala. Yun ang kaganapan na sila po ay nakaranas ng kamatayan. Transgression of the law of God. Malinaw po. It was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Now say amen. So alam natin,
itong dalawa ay legal na mag-asawa. Tama? At dahil ito ay pikikipagtalik, mga kapatid, hindi ba sabi nga ni Mary, paano ako mabubuntis? Sabi niya sa anghel, wala nga ako nakikilalang lalaki. Di ba? Sa yung salitang new, ang ibig sabihin nun ay pakikipagtalik. Di ba? So sabi nga, Adam knew his wife Eve. So ibig sabihin, legal yung kanyang ginawa. Tama? Ang involved lang nga doon ay yung pleasure na i-introduce ng diablo. Sabi si Amen. Sabi ko nga ng iba, sa end time, hindi raw kailangan ng sex for reproduction. Dahil magsasalita lang daw si Adan, isisilang na ang tao. Agree ba kayo doon? Kaya nga gumawa ang Panginoon Diyos ng lalaki at babae. Tama? Para yung reproduction organ na yon, sa pamamagitan ng kailang pagtatalik ay mabubuo ang maraming sons and daughters of God. Sangayon tayo? Amen. Praise the Lord. So, ano nangyari? Dumating po ang sumpa. Genesis chapter 3 verse 14, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above all the beasts of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Pinagapang. Ito yung iniisa-isa ko lang yung proof, na ito ay kasalanang sexual. So, say amen? Dahil sa bigat ng mga parusang ipinato ng Panginoon Diyos sa serpente, unang-una, pangalawa kay Eva, pangatlo ay kay Adan. Verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sa tamang translation, he shall bruise thy head. Ito po yung he. Si Kristo po yung he. He shall bruise thy head, yung serpente, yung seed ng serpente, at yung serpente, and thou shalt bruise his heel. Ikaw, serpente, ikaw ay sasakit sa kanyang sakong. Ituloy ko lang, And unto the woman, I will greatly multiply thy sorrow. Sa Tagalog, sinabi niya sa babae, higit kong patitindihin ang sakit mo sa panganganak. Ano kaya, ang Diyos nagplano ng reproduction pagkatapos gusto niya dumami ang tao, di ba? Kasi ng utos, di ba? Be fruitful and multiply. Paano kapag kalakip doon ay puro sakit? Hindi ba magrereklamo ang babae? Tama. Sasabihin ng babae, Panginoon, inutusan mo kaming magparami at magpaalalakin Pagkatapos puro sakit pala ng katawan yan. Kasi nga, yun ay nangyayari sa maling motibo. Kaya pinatawan ng Panginoon yung pagdaramdam. Amen? Papatitindihin ko ang sakit mo sa panganganak. Si Johnson hindi nakaranas ng ganito, Lalaki. Pero yung babae, ito ang makakaranas nito, mga kapatid. Tama? Lalo na nakapanganak na mga anak, mga kapatid.
Mahirap. Mahirap. Sabi dito, higit kong patitindihin ang sakit mo sa panganganak. Sa sakit ka, magsisilang ng mga anak. Ang iyong pagnanais ay nasa iyong asawa, subalit pamumunuan ka niya. So, yan ang rule. Yan ang rule ng Panginoon. No? Lalaki dapat ang namumuno sa pamilya. Hindi po babae. No? Kasi kasalanan yan kapag ka babae ang namumuno. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, nilikha ang babae para sa lalaki, hindi ang lalaki para sa babae. Shall we say amen? And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Kasi ang tree dito is law o law of reproduction, ano? Nagamit po nila yung knowledge of good and evil. Ibig sabihin, nagkaroon na ipasak na sa kaisipan nila yung kay Adan yung for pleasure. Bagamat legal na asawa na bigay ng Panginoon, hindi siya nagkakasala ng adultery doon. Tama? Pero nakapasok sa kaisipan niya yung in-inject ng diablo for pleasure. Lust of the flesh. Shall we say amen? Pride of life is not of the world. Motibo ang diferensya. Shall we say amen? Motibo. Dahil na input ng diablo sa mag-asawa na the tree is good for food. Diba? Pleasant to the eyes and make the desire to make one wise. Ano yan? Pagpapalalo yun di ba? Desired. May desired ka na maging pantas ka, maging matalino ka para pamunuan mo sa daigdigan. Para kilalanin ka, maging popular ka. That is wrong motive. Tama? Dahil yung salitang desired, mga kapatid, desired to make one wise. Dapat ang mga anak ng Diyos, mga simple lang. Tama? Kung ano yung ibinigay, nakaloob sa'yo ng Panginoon, pagbutihin mo na yan. Pero yung magnanasa na hindi para sa'yo. Kapag sumosobra, minsan pinapakita ng Panginoon Diyos na kailangan doon ka lamang sa limit. Hindi pwede magmalaki ang tao. Nasasabihin niya, yung tatay ko, pastor yung mga mensahe niya, hindi nagpaulit-ulit Ano yan? Desire to make one wise. Tama? Hindi na kinikwento yan. Tama po? Hindi na kinikwento yan. Mas gusto ng Panginoon yung paulit-ulit tayo para maunawaan ng simbahan. Shall we say amen? Huwag po nating nasaing maging marunong at maging matalino dahil nagkakasala tayo sa Panginoon. Tama lang. Kung ano yung binigay sa'yo, maglingkod ka na may katapatan at hindi lilihis ang turo mo. Hindi lilihis ang buhay mo. Shall we say amen? Desired. Yan lang ang naging problema di ba? Shall we say amen? Hindi ba ang hahanapin ng Panginoon yung wise di ba? Shall we say amen? Naging wise sila dahil may kapahayagan sila. Tama? May naunawaan sila sa aklat ng pahayag.
Hindi sila nagre-reject sa bawat salita ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo, ang salita ng Diyos parang musical notes yan eh. Ang musical notes, kung ano yung dot na nandoon, yun ang ipi-play mo. Yun ang tutugtugin mo. Tama ba? Yun ang babasahin mo. Tama ba? Hindi naman tayo musician eh, na talagang professional eh. Pero naniniwala ako, ganun ang ginagawa ng mga professional musicians. Tama? So, ganun din ang salita ng Diyos. Kung ano yung nakalista, kung ano yung nakatala na dyan, wala kang babaguhin dyan. Tama. Paniwalaan mo na lang yan. At maraming mahahayag sa'yo pag pinaniwalaan mo ang written word. Tama. Dahil ang totoong revelasyon ay nakasulat eh. Tama ba? Ngayon, kung naghihintay tayo ng unwritten, dapat maintindihan muna natin yung written. Shall we say amen? Kasi mamimiss ang rapture eh. Ha? Mamimiss ang rapture. Simple lang naman ang sinasabi ng Panginoon eh. Mapalad ang bumabasa, dumidinig at tumutupad ng aklat ng hula. The book of Revelation. Para ka ma-rapture. Tama? Shall we say amen? Yun lang naman eh. Hindi naman niya sinabing, oy, magpakabanal nga kayo. Banal na nga eh. Ligtas na nga eh. Tama ba? Kaya lang, the difference is yung revelated oil. Kailangan meron tayo nun. Hindi tayo nagbabaliwala sa bawat salita. So verse 18, saan tayo tumigil? So ito, and to Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it in all the days of thy life. So yon mga kapatid, matinding pagpapagal sa pagkakatagalog. Kakain ka mula rito sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya yan, lagi tayo nagpapawis. Tama? Ha? Miski nagtatrabaho ka lang, kahit sa aircon, mga kapatid, pawisan ka pa rin doon. Ha? Ay yung nga lang, papasok ka sa opisina, pawisan ka na agad eh. Di ba? Dahil sumpa nga yan sa tao. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee. Yan, may pinatubo ang Panginoon ng mga tinik, mga kapatid, at mga damo. At kakanin mo ang mga pananim. Sabi dito sa English, and thou shalt eat the herb of the field. So yan, kailangan ng gulay. Kailangan ng gulay. Hindi ka umatsumpa yan eh, makakasama sa'yo. Yung mga sumpa dito makakabuti. Tama? Kasi kung talagang gusto ng lipulin ng Panginoon ng tao, tinapos na niya. Hindi na nagbigay ng instruction. Shall we say amen? In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. So yun, doon natupad ang kamatayan. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto the dust shalt thou return. So ito po, no? And Adam called his wife's name Eve, because she was
the mother of all living, both human and both beasts. So say amen. Mahirap kasi tanggapin ito no? Tama. Pero kung kikilalalin lamang natin ang mga sarili natin, lagi tayong nadadapa. Ibig sabihin, yung kahinaan ay na-input, na-inject na po sa tao. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Ayan, ang Panginoon Diyos pala ang unang-unang nagpatulo ng dugo. Ibig sabihin, nag-sanctify para sa kasalanan. Panandalian, ano? Shall we say amen? Hindi ba ito ang madalas ginagawa ni Israel? Tinutubos nila yung kanilang mga kasalanan dahil sa mga handog doon sa templo, mga kapatid. So, yung pagpapatulo ng dugo dito, nangangahulugang itinuturo ng Panginoon sa mag-asawa ang kaparaanan para sila panandalian o pansamantalang mapapabanal. Pansamantala pa lamang yon, habang hindi pa ibinibigay ang kordero na si Kristo. So, we say amen? So, ayan. Ang sabi dito, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins. Skin ng animal ito. Ibig sabihin, kumatay ang Panginoon. Tama? Ng hayop. And clothe them. Ayun. Talagang binihisan sila. Dahil ayaw ng Panginoon makita ang kanyang mga anak na lumalakad ng hubad. Shall we say amen? Ang Diyos ang unang nagbigay ng damit sa tao para hindi mahayag ang kanyang kahubaran, ang kanyang kahihiyan. Shall we say amen? And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. Hindi naman ibig sabihin masama ang Diyos, ano? Hindi naman ibig sabihin ang Diyos nagkasala. Ibig sabihin, yung become one of us, ibig sabihin, nagkaroon ng awareness patungkol sa kasalanan. Tama? To know good and evil, ayun, nakaalam lamang. Pero, hindi ibig sabihin nagpartake. Dahil maraming angelic being na mabubuti. Tama? Hindi naman lahat ng anghel sa langit ay nagkasala. Tama? Shall we say amen? Pero, alam ba nila ang nangyari patungkol sa kasalanan? Alam na alam nila. Amen? They know which is good and which is evil. Samantalang si Eva at si Adan, ang awareness lang nila, basta susunod lang kami, gagawa ng mabuti, period. Pero, nung dumating ang tukso, mga kapatid, doon nahayag ang kanyang kahinaan at nahulog nga. Amen? Nagbakasakali siya. Tama. Yan ang wag nating gagawin, magbabakas sakali. Kapag sinabi na ng Panginoon ito ang katotohanan, paniwalaan na natin yan. Wag na tayong magbabakas sakali dahil baka matulad tayo kay Eva. And now, lest he put forth his hand, eto na, and take also of the tree of life and eat and live forever. No, baka lang sabi dito, baka. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground for whence he was taken. Sabi sa pagkakatagalog, kaya pinalabas sila ni Yahweh na Diyos mula sa hardin ng Eden para bungkalin ang lupa kung saan siya kinuha. Pinalaya sila doon. Saan? Sa presence of God. Yung tree of life. So, say amen?
Na kung saan, pag sinabi mong tree of life, yun po, nandoon yung lugar na yun, doon po namamahay ang presensya ng Panginoon. That is the tree of life. Tama? Ha? Yan, alis po sila doon sa Garden of Eden, mga kapatid. So, he dropped out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Ayan, pinalabas ng Diyos ang lalaki mula sa hardin at inilagay niya ang cherubim sa silangan ng hardin ng Eden at isang nagliliyab na espada na umiikot sa bawat panig upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. So, na-off limits ang tao sa halamanan. O do sa tree of life. Shall we say amen? Ituloy ko po ang pagbasa. Chapter 4. Wag po kayo mainip, kasi yung paraan natin ay dinidetalye na natin itong bagay nito para sa susunod ay babalik na naman tayo sa pahayag. Shall we say amen? Importante sa Genesis, malaman natin ang katwiran ng Diyos. Si Kristo. And Adam knew his wife. Ang ibig sabihin ng nyo, hindi, ay, kilala kita. Hindi po ganon. Ibig sabihin ng nyo dito, sumiping. Yung pagkakatagalog, medyo tumama, di ba? Shall we say amen? Ang lalaki ay sumiping sa kanyang asawang si Eva. So, yun ang tama. And she conceived and bare Cain. Tandaan natin, itong chapter 4 verse 1, ito po'y pag-uulit na lamang sa unang nangyari. Shall we say amen? Kasi bawal nga pinagbawal na nga ng Panginoon Diyos. Ikaw, Adan, alam mo naman ikaw ay anak ng Diyos. Anak ko kayo, kayong dalawa. Alam mo naman ang tamang batas sa reproduction, di ba? This is not for pleasure. Naintindihan natin? Kaya minsan sumiping si Adan kay Eva, may isinilang. Tama? Hindi yung paulit-ulit. Mga kapatid. Naintindihan natin? Kasi bawal nga ang for pleasure sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, di ba, ni Pablo, sila'y maliligtas kung sila'y magpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sa pag-ibig, sa kabanalan, at sa kaamuan. Tama. Yun ang dealing Dahil kayong mag-asawa, kapag hindi nyo itinuloy yung pinag-uutos ko, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Shall we say amen? So ito, mga kapatid, kaya pansinin ninyo itong verse 1. And Adam knew Eve his wife. Ibig sabihin, iniulit lang niya yung nangyari doon sa una. And she conceived and bare Cain. You see? Panganganak na agad ni Cain ang kinikwento ni Moises. Tama? Kasi, yung serpente, yung nauna. Tama? Kaya sino magiging panganay? Di yung anak ng serpente. Diretsuhan na to, mga anak. Di na tayo magpaligoy-ligoy. Siya ay nabuntis at isinilang niya si Cain. Sinabi niya, nagkaroon ako ng lalaki sa tulong ni Yahweh. Sa English, I have gotten a man from the Lord. Nagkaroon ako ng lalaki sa tulong ni Yahweh. Bakit hindi niya sinabing nagkaroon ako ng anak? Shall we say amen? Hindi ba mas magandang sasabihin niya kung anak talaga ng Diyos ito si Cain, sasabihin niya, nagkaroon ako ng
sarili naming anak. Di ba? Natatawagin ding anak ng Diyos. Hindi iba eh. Ang pagkakasabi dito, nagkaroon ako ng lalaki sa tulong ni Yahweh. Ba't gano'n ang pananalita? Di ba? Sige nga, kayo mga may bahay, di ba? Ano ba mas magandang sasabihin? Di ba? Amen. Ito ang kasunod sa verse 2. And she again bare his brother Abel. Bakit tinawag na brother si Abel? Natural, kasi si Eva is a mother of all living. Tama? And Abel was keeper of sheep, but Cain was tiller of the ground. Yun ang kanilang gawain. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Yan, nag-aalay na lang si Cain, mga kapatid. Gusto niya magpasalamat sa Diyos eh. Ayan, maraming mga simbahan gusto magpasalamat sa Diyos, di ba? Shall we say amen? Kaya lang, maling kaparaanan eh. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Ginalang ng Panginoon yung offering ni Abel. Tama. Kasi may pahayag. Tama. May pahayag. Dahil ipinakita na lang ng Panginoon, mga anak, mga kapatid na ang Panginoon ay unang kumatay na isang hayop para ibubu ang kanyang dugo. Pagpapakita na lamang na one day merong kordero ng Diyos na maglilinis ng lahat ng kasalanan. Tama ang ginawa ni Abel. Tama. Shall we say amen? May revelasyon. May revelasyon po si Abel. Abel, he also brought up the firstlings of his flock. Ibig sabihin, marami na palang pwedeng ihandog doon. Shall we say amen? Kasi firstlings Tama. Of his flock, and of the fat thereof, and the Lord respect unto Abel and to his offering, singular. And unto Cain and to his offering had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Ayan, sumimangot na si Cain. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? Kung mabuti ang ginawa mo, hindi ba magiging katanggap-tanggap yan? And if thou doest not well, at kung hindi naman mabuti, ang sinabi dito ng King James, sin lieth at the door. Pero, alam niyo si Brother Branham, ang ginagamit niyang Bible, Young's Literal Translation, at saka yung King James Version. Ngayon, titignan natin sa Young's Literal Version. Tignan natin So ito, ang pagkakasabi, chapter 4 verse 7, Is there not, if thou doest well, acceptance? And if thou dost not well, at the opening, ibig sabihin sa pinto, a sin offering is crouching. May gumagapang doon, merong nakagano, no? Crouching. Ibig sabihin, may hayop doon. Tama. Kasi ang ginamit ng King James, sin lang Sin light at the door Yun lang pagkakagamit ni King James. Pero kulang.
sin offering pala yun. Tama. Shall we say amen? Sin offering. Tama ang ginawa ni Abel na andoon. Marami siyang mga alaga doon. Tama. Sin offering is crouching, and unto thee its desire, and thou rulest over it. Malinaw po yun, mga anak? Kasi, kaya ako pinagdidiinan ng mga bagay nito. Malilito pa rin kayo sa buong buhay nyo. Kahit basahin nyo ng basahin yung King James na yan Sin light at the door. Ay, ibig sabihin, may kasalanan doon sa pinto. Di ba? Pagkakasabi, sin offering. Yan ang malinaw. Light at the door. Crouching at the door. And unto thee shall be his desire. Gusto niya ialay mo siya. Tipo ni Kristo, di ba? Gusto niya ialay siya ng Panginoon Tama? And thou shalt rule over him. Gawin mo na yung gusto mo sa kanya, Cain. At kalulugdan ka. Tama? Kaya nga sabi ko sa inyo pag ito sa predestination, kapag ka hindi talagang DNA ng tao o anak ng Diyos, mga kapatid, kahit anong gawin mo, mga kapatid, hindi makakaintindi ng Biblia yan. Shall we say amen? And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, and they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Sa kabaliktaran na nangyari, imbis na mabuting gawa, mga kapatid, pinatay niya yung kapatid niya sa inggit Kaya delikado yung inggit, di ba? Shall we say amen? Nakakamatay. Nakakamatay ang inggit, mga kapatid. Pabayaan natin na umasenso ang iba, mga kapatid. Matuwa tayo, magalak tayo para sa kanila. Tama? Kasi yung pagyaman nyo iba Dinadala kayo ng Panginoon sa spiritual na pagyaman. Tama? Shall we say amen? Amen. Praise the Lord. Verse 9. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Sinungaling talaga, di ba? Shall we say amen? Harap-harapan, sinungaling Am I my brother's keeper? Pilosopo pa. Sinungaling na, pilosopo pa, mamamatay tao pa. At hindi nakakaalam ng katwiran ng Diyos. Tama! And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Yun. Buhay pa ang dugo. Sumisigaw pa, mga anak. And now art thou cursed from the earth, which had opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. And when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. Ito yung sumpa na ni Cain. Diba? Fugitive and vagabond. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Napakabigat para sa kanya. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Mga kapatid, kaya ito tinatakan ng Panginoon para makaiwas sa pagpatay ang mga tao. Dahil ayaw ng Panginoon Diyos ng patayan Pero dahil nga sa kasalanan, dahil nga sa sumpa,
tiyak na may gaganti sa kanya. Sabi sa amen? Dahil sa kanyang pag-uugali, mga kapatid, tiyak na may kukursunada sa kanya. Shall we say amen? And the Lord said unto him, therefore, whosoever slayed Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. So yan. Kung sino man ang papatay kay Cain, ay gagantihan ng 7 beses. Dahil ayaw nga ng Panginoon ng patayan And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. So ano yung tatak ni Cain? Sabi nga ni Brother Johnson kanina, yung pagiging malaking tao niya, maskulado, matangkad. Amen? Dapat say amen? Kapag nakakita mo, teka, laki nito. Hindi natin kaya to. Di ba? Shall we say amen? Alam niyo naman ang attitude ni Cain Di ba? Sanggano Tama. Mamamatay nga Nananakit ng kapwa. Alam niyo ba yan? O, tuloy natin. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod. Humiwalay na siya ngayon. On the east of Eden. And Cain, sabi sa 17, and Cain knew his wife, so may asawa siya. Tama. Saan niya kinuha to? Natural, doon din sa lahi ng babae. Hindi naman pwedeng angel magkaanak Sabi nila, angel daw yan Cain knew his wife, and she conceived and bear Enoch. Hindi ito po si Enoch na na-rapture. Ulitin ko ulit And he builded the city and called the name of the city after the name of his son, Enoch. And Enoch was born Irad, and Irad begat Mehuhael, and Mehuhael begat Metusael, and Metusael begat Lamech. Ito na, kay Lamech na tayo. And Lamech took unto him 2 wives. Ano yan? Balik na naman sa pinagbabawal. Tama. Shall we say amen? Dito na nagsimula, dumami ng dumami ang mga tao. Lamech took unto him 2 wives, and the name of one was Ada, and the name of one is Sila. And Ada bare Jubal. He was the father of such as dwells in the tents, and of such as have cattle. Nag-aalaga ng mga hayop. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. Mga musicians ito. Di ba? Kaya nga, maraming mga magagaling at matitindi na mga musicians. Tama? Because of the desire to make one wise. Tapos, amen? Kaya naggalingan Mga kapatid gusto pahangain ng sanlibutan Gusto sambahin sila sa kanilang mga kahusayan, mga kapatid. Father of all such as handle of harp and organ. And Sila, she also bare Tubal Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tubal Cain was Naamah. Yung bumanggit ng babae. So 23, and Lamech said unto his wives, Ada and Sila, hear my voice. Ye wives of Lamech, hearken unto my speech. I have slain a man to my wounding. Eto na. Nakapatay ako ng tao dahil sinugatan niya ako. Nagdadahilan na siya. Tama. Shall we say amen? Sino sa palagay ninyo kung sino yung tao na yon? Walang iba kundi si Vagabond. Tama. Yung barumbado. Shall we say amen?
For I have slain a man. Si Lamech pala nakapatay kay Cain. Tama? I have slain a man to my wounding. Inunahan niya ako eh. Sabi niya doon sa dalawang asawa niya, nakapatay ako ng isang lalaki dahil sinugatan niya ako. And a young man to my heart. Bata-bata pa. Sinaktan ako. And Cain, eto na nga, si Cain na nga yun, mga anak, mga kapatid. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. Dami, di ba? Ibig sabihin, aabot pa doon sa kanyang mga kaapu-apuhan yung galit ng Panginoon. Shall we say amen? Yung ganti ng Panginoon. And Adam knew his wife again. So, binanggit na yung again. Tama. Pero yung verse 1 kanina, walang again eh. Tama. So, dito lang nagkaroon ng again. Tama ba? Ibig sabihin, pangalawa lang yon. Tama. And Adam knew his wife again and bare a son and called his name Seth. Ayan, si Seth na. Kasi patay na si Abel, di ba? For God said, she, sinabi ng babae, had appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. So, malinaw dito? Hindi niya anak si Cain. Shall we say amen? Anak po ito ng serpente. Chapter 5, tuloy ko lang mga kapatid. This is the book, maaga pa naman, ano? Tama ba yan? Alauna? This is the book of generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God, made he him. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. And Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness after his image, and called his name Seth. So, binanggit po dito yung mga sons of God, no? Pero sigurado tayo may daughters of God dito. Tama? Shall we say amen? Hindi na, kung walang daughters of God dito, hindi matutupad ang pagpaparami. Tama? So, yan. Saan sila nilikha? Beget son in his own likeness after his image, and called his name Seth. Praise the Lord. In the image and likeness of God pa rin. Tama? Because they are pure creature. Puro sila. Tama? Puro. Purong binhi ni Adan. Sabihin na natin. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begat sons and daughters. So, pansinin po ninyo, ang haba pa ng buhay ng tao dito. Tama? 800 years. Pero 2 beses lang siya sumiping muna sa kanyang asawa. Tama? Shall we say amen? In all the days of Adam lived were 930 years, and he died. Pumasok na po yung kamatayan. And Seth lived 105 years and begat Enos. Yung Enos, ang ibig sabihin niyan is a fleshy man. So, ibig sabihin sa panahong ito, mga kapatid, ay kumikilos na ang kaaway. Mga kapatid, para pagtagpuin yung dalawang uri, yung sons of God at yung daughters of men.
And Seth lived after he begat Enos 870 years and begat sons and daughters. Ayun. Meron na mga sons and daughters, di ba? And all the days of Seth were 920 years and he died. And Enos lived 90 years and begat Cainan. And Enos lived after he begat Cainan 815 years and begat sons and daughters. So yan, sumunod yung mga anak pa. So, talong ko sa 21. And Enoch lived 65 years. Si Enoch po, ito po yung rapture, ano? Amen? So, ibig sabihin, yung pure seed na nanatili doon. Tama? Shall we say amen? Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Anak pala niya si Methuselah. No? Ito yung pinaka naging tanda ni Noah. Ano? Na kapag nawala na siya, darating ang baha. Darating ang hatol ng Panginoon. Ito ang nagsilbing palatandaan ni Noah na darating ang baha. Kagaya sa atin, mga anak, mga kapatid. Hindi ang Panginoon ay darating ng ganun-ganun lang. Binibigyan tayo ng napakaraming mga palatandaan. Tama po ba? Hindi yun, basta darating ang Panginoon bukas, makalawa sa 1 linggo. O bahala na, baka matatagalan pa. Hindi ganon. Pinapakita na sa atin ang mga palatandaan para pagsumikapan po natin at paghahandaan. Tama? Amen? Sabi nga ng Panginoon, magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras niyang araw. Tandaan natin, oras at araw yung binabanggit doon. Tama? Shall we say amen? Pero yung season of rapture, hindi ba natin malalaman yon? Malalaman yon. Pero yung eksaktong oras at araw, kasi 24, yung isang araw, 24 hours lang yun di ba? Sige po. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, and God took him. Hindi po namatay si Enoch, ano? Ito po yung kauna-unahang tao na na-rapture. Shall we say amen? At naniniwala ako na hindi lamang siya ang na-rapture sa panahon na yan. Dahil napakaraming sons and daughters of God sa panahon na yon. Siya lamang ang itinala doon. Pero may mga sons and daughters of God na naiwan sa baha. Sangayon ba kayo doon? Alam niyo kung bakit si Kristo nangaral sa ilalim ng lupa doon sa prison? Diba? Para ipatotoo na makatotohanan ang Diyos na nagbigay ng kanyang mga kautusan sa tao. Alam niyo ba, doon pala sa halamanan may kautusan na, di ba? Naka-built-in na sa kanila yung kabanalan doon Dahil nilikha sila in the image and likeness of God. Kaya alam, naiwala. Dahil pinakinggan po nila yung diablo. Si Enoch, nanindigan, Enoch walked with God and he was not. Ibig sabihin, hindi siya namatay. For God took him, kinuha na siya, rapture,
And Methuselah lived 187 years and begat Lamech. So ito, si Lamech, tuloy-tuloy ko na mga anak. Then ito si Noah. Ibig sabihin, kung si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, so hindi ito si Lamech, linawin ko lang na lahi ni Cain. Tama? Tandaan natin, may pare-pareho ng pangalan dito, no? Shall we say amen? Ha? Basta, ang titignan po natin, pag sinepara ng Panginoon yung kanilang lahi sa kabilang bersikulo, ibig sabihin, ito yung magkakamag-anak. Di ba? Dahil pinaghiwalay po yung lahi ni Cain at yung lahi ni Adan. So ito po yung mga sons and daughters of God. Ano? And Lamech lived 182 years and begat a son, and he called his name Noah, saying, the same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. So si Noah yung pag-asa, mga kapatid. And Lamech lived after he begat Noah 595 years, and he begat sons and daughters, and all the days of Lamech were 777 years, and he died. So pansinin niyo yung 777, ano? God's number po yan, mga kapatid. Kaya meron 7 church ages, 7 anointed men, 7 thunders. Shall we say amen? Ha? So dito limitaw yung 777, mga kapatid. Panahon ito ni Methuselah. Tama ba ako? Ito si Lamech. Ang naging anak niya si Noah. Noah was 500 years old, and Noah so 29 mo na, and he called his name Noah, no? Yung anak ni Lamech to. Ayun. So 32, talong ko ulit. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. So alam natin yung tatlo magkakapatid na ito. Ito yung nagamit para muling magparami sa sangkalupaan. Di ba? Ha? 8 po yung naligtas. Tama po? Shall we say amen? Doon sa arka. Tuloy ko. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God, so yan, so the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. So ito na, polygamy na, nagsimula na, Brother Johnson, mga kapatid, ano? And the Lord said, dito na nagalit ang Panginoon, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. So yun, umiksi ang buhay ng tao. Ano pa ang epekto? Dahil matangkad po yung serpente, mga kapatid, na-inject na sa tao, no? Yung kanyang attributes. There were giants in the earth in those days. So ito na. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of man, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. So yung mga genius, ano? Yung mga matatalino.
Verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I shall created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So si Noah na lamang po yung isang tao na kinahabagan po doon, nakasumpong ng biyaya. Shall we say amen? Kagaya natin, biyaya na lang talaga kasi wickedness continually. Yan ang attitude natin eh. Wickedness continually. Kung walang Kristo na nagpahayag at nagpakilala sa atin, walang pagbabago sa ating buhay. Tama po? Walang magbabago sa buhay ng tao maliban may salita ng Panginoon Diyos. Si Kristo po nangungusap na manatili tayo sa pananampalataya, sa kabanalan, sa kagandahang loob, sa kabutihan, at sa kaamuhan. So maliligtas siya sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Ang tao maliligtas sa pamamagitan niya. Sa mga anak, siguro naman sa mga bagay na ito ay maliwanag na po lahat. Shall we say amen? Nakasanga natin. Praise the Lord. So yan, mga anak, mga kapatid, at napakaganda. Alam niyo, itong bagay nito ay misteryo. Ulitin ko lang, misteryo po ito. Hindi pinahayag sa mga pantas at mga matatalino. Kaya nga, hanggang sa panahon ito, still merong missing link sa buhay ng tao eh. Tama? Yan ang findings ng mga scientists. May missing link sa tao. Hindi siya talaga nilikha in the image and likeness of God. So yun ang kanilang pananaw. Tama? Dahil may unggoy daw dun eh. Kaya naging findings nila galing sa unggoy. Sana nakita nila yung may mabuting bagay. Tama? Para masasabi nila, galing sila in the image and likeness of God. Hindi na balance eh, tama? Kundi, masyadong inangat nila yung mga hayop eh. Kaya sinasabi ng mga scientists, ang tao galing sa unggoy. Yan ay dahil sa ating fallen nature attitude. Shall we say amen? Kaya salamat sa Panginoon at wala tayong may pagmamalaki. Sabi nga na Ecclesiastes, walang pinagkalayo ang hayop at ang tao. Pareho silang babalik sa alabok. Shall we say amen? Pero ang kagandahan lang, kapag ka may DNA ka ng Panginoon Diyos, papunta ka sa taas. At ang hayop naman ay papunta sa kalaliman. Paparusahan sila ayon sa kanilang mga gawa. Tama? Hindi naman magpakahabang buhay ang Diyos, pinaparusahan sila doon. Hindi po. Ang babasihan ng Panginoon Diyos yung kanilang ginawa. Maa-annihilate sila. Yung pahihirapan yung kanilang katawang lupa. Kasi isasangkap uli yun eh. Yung kanilang laman, sasangkap uli sa kanila yan, yung katawang lupa na yan. Sa kanilang espiritu. At doon, parurusahan sila ng Panginoon. At pagkatapos noon, annihilate sila. Lahat ng espiritong mamamatay, iisa lang ang uuwian. Ma-annihilate sila at yung espiritu na yon ay babalik sa Panginoon Diyos.
Wala na silang self-existence. Wala na. Sabi sa amen, naintindihan natin. Mga kapatid, kinumpleto ko na. Kasi ito yung mga bagay nito, mga naging katanungan ko ito eh. Habang ako'y nag-aaral sa Panginoon. At bagaman may mga dapat pa tayong maunawaan, pero sapat na maunawaan natin ang katwiran ng Diyos sa pagkakataong ito. Tama? Isinulat ang Book of Genesis. Nadugo pala. Nakita natin, nadugo pala ang required para maibalik tayo sa kabutihan. Tama? Mula sa kasalanan. Sabi sa amen? Dugo ng kordero. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo magpasalamat sandali. Amang banal na nasa langit, salamat sa araw na ito, Panginoon. Naniniwala po ako